Ito po muli si Father Dave sa ating Di po ba Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Iwasang magkasakit. Ano po? Magastos. Ano po ang tanong? Ito po ay kadugsong ng tanong kahapon. Sabi po ng isang OFW, siya po ay nasa Taiwan, at sabi niya, ako po ay nagtatrabaho ng linggo. Nagkakasala ba ako? Kung hindi ako magtatrabaho ng linggo at iba ang pagtatrabahuhin ko, hindi nga ako nagkasala, pero meron naman nagkakasala dahil sa akin. Dahil po doon sa sinabi nyo, katulad po ng mga Pariseo at Iskriba, na sila nga ay hindi nagluluto at sila ay nagpupunta sa hotel, ay merong nagkakasala ng dahil sa kanila. Magkaiba pong tanong yun, ano po? Pero lilinawin ko. Ha? Yun pong mga Hudyo sa panahon ngayon, ano po? Wala na pong Pariseo at Iskriba. Ang meron na lang po ay Rabbi. At ang mga Hudyo ay bawal magtrabaho ng Sabat. Kailan ba nagsisimula ang Sabat? Pagbaba ng araw ng Biyernes hanggang pagbaba ng araw ng Sabado. Anong oras yung pagbaba ng araw? Yun ang mahirap. Hindi mo alam kung anong oras. Sabi, pag tinanong mo ang Hudyo, when do you know that it is already Sabat? Kailan ba bumaba ng araw? Alam mo, ang sagot ng isang Hudyo, sabi niya, when you're unable to distinguish a gray thread from gray and being black. Ay, nako. Sabi ko, para pang pinahirap nito. Ano po? Buti na lang hindi ako Hudyo. Ano? So, pag ikaw ay Hudyo, hindi ka pwedeng magtrabaho pagbaba ng araw ng Biyernes hanggang Sabado. Kaya, sabi ko nga sa inyo kahapon, para meron silang nakakain na mainit, yung marami sa kanila ang nandun, nagche-check-in sa hotel, ano po, na merong nagluluto para sa kanila. Ngayon, yung po bang hotel na pinupuntahan nila, hindi ba nagkakasala yung mga tao doon? Ganyan katalino ang mga Hudyo. Ano po? Pupunta sila sa hotel na ang pag-aari o nag-aari o may-ari ng hotel ay hindi Hudyo. Halimbawa, Amerikano, ang mga trabahador ay Pinoy o kaya ay Muslim. So, pwede sa mga Muslim o mga Pinoy o Amerikano magtrabaho ng Sabat. Di ba? So, hindi sila nagkakasala. Ha? Ang Muslim, nagdadasal sila ng Biyernes naman. Biyernes. Ano pa? So, pagdating ng Biyernes ng umaga, ay hindi yan papasok, hindi yan magtatrabaho. So, pagdating ng gabi ng Biyernes, ano po? Mag-break na yan ng fast, magtatrabaho na yung iba dyan. So, walang nagkakasala. Yung mga Pilipino naman, mga Katoliko, sa linggo lang sila nagsisimba. Ngayon, lilinawin ko, nagkasala po ba ako na ako'y nagtatrabaho ng linggo? Hindi. Ang kautusan ay magsimba ka ng linggo. Nagkasala ka pag hindi ka nagsisimba pag linggo. Hindi yung nagkasala ka dahil nagtrabaho ka ng linggo. Sana maliwanag yun. Ang kautusan, to keep Sabbath holy, you must have time to pray and go to Mass on Sunday. So, pwede ka magtrabaho. Kung hindi ka makakapagsimba ng linggo, meron tayong anticipated Mass ng Sabado. Pag hindi ka pa rin nagsimba, ay talagang may kasalanan ka. Yung mga OFW, halimbawa,
sa Abu Dhabi, sa Middle East. Binigyan sila ng dispensation ng Santo Papa na pwede sila magsimba ng Biyernes and considered Sunday Mass. Kaya pag ako po'y nasa misyong Pilipino, nalilito ako kasi pagdating ng Biyernes, dapat may prayer ka ng Biyernes. Ang prayer mo, Sunday na. Sunday. So, ang misa ng Biyernes, misa na ng Linggo. Kaya, pag ikaw ngayon ay, Father, hindi ako nakapagsimba ng Linggo. Nakakapagsimba ng Linggo kasi ako'y OFW. Taga saan ka? Saan ka nagtatrabaho? Pag sinabing sa Abu Dhabi, sa Dubai, ay, malaki ang kasalanan mo. Kasi 3 araw meron ka pwede magsimba. Hindi ka nagsimba. Mas malaki ang pananagutan mo. Pero halimbawa, ikaw ay, ano yun? Tripulante. Tama ba yun? Tripulante. Seaman. Ay wala ka talagang magagawa. Hindi po ba? Alam bumaba ka ng barko ng Linggo. Baba muna ako. Sige lang uwi. Di ba? Ay, wala kang magagawa doon. Pero, hindi ibig sabihin, pag Linggo, wala kang oras para magdasal. Yung mga nagme-message na mga seaman, Father, nakikinig ako online. Nasa barko kami. Di pwede. Hindi po ba? 8 buwan ka dyan sa barko. Pero ang aking tanong, yung 4 na buwan na wala ka sa barko, nagsisimba ka ba? Yun ang tanong. Di po ba, You can never be forced by something you are not in control. You cannot be forced by God. Alam ng Diyos yun. Kaya nga, minsan ko nang sinabi ito. Halimbawa, kailangan mo nang maglakad ng 2 kilometro bago ka makarating sa simbahan. Tapos yung tabi ng simbahan, yung dingding mismo ng simbahan, yung isa dyan nakatira. Pag hindi nakakasimba, yung nasa katabing bahay ng simbahan, mas malaki ang kasalanan nun. Mas malaki ang kasalanan yun. Because you were given more privileges compared to those far. Dapat maliwanag sa inyo yun. Wala yung pinagkaiba. Kung ikaw ay mayaman, kumpara sa mahirap, at mayroong nangangailangan, yung mahirap nakakapagbigay, yung mayaman hindi, mas malaking kasalanan nung mayaman na hindi nagbigay. I hope maliwanag yun. Bakit? Kasi, sabi ko nga kanina, you miss the mark. Alam mo ang iyong kasinuhan. Alam mo ang kayong kasinuhan. Di po ba, So, sana maliwanag ito. Po? Hindi yung pagtatrabaho ng Linggo ang kasalanan para sa ating mga Katoliko. Yung hindi pagsisimba ng Linggo ang kasalanan. Sa mga Hudyo yun. Sa mga Hudyo. Pahabol na lang, pahabol. Father, kung ako po ay Katoliko, pero gusto ko po mag-asawa ng marami. Gaano kaya karami yun? Gusto ko po mag-asawa ng marami. Kaya po ako po ay nagpabinyag sa Muslim. Ako po ay nagpabinyag sa Muslim. Kaya, kasi pwede po doon ng maraming asawa. Ako ba'y nagkakasala? Sinagot ko, sabi ko, alam mo ang sagot. Di ba, Dapat alam mo ang sagot. Hindi mo dapat tinatanong yun. Alam mo ang sagot. Pero kung nagmamaang-maangang ka, di ikaw ay alam kong ikaw ay nagkasala. At alam mo yung ikaw ay nagkasala. Bakit? Tinalikuran mo ang iyong pananampalataya. Tinalikuran mo ang iyong pananampalataya. Do not forget this. What is made legal by men doesn't mean it will be moral in the eyes of God. Inuulit ko. What is made legal by man
doesn't mean it will be made moral by God. So, hindi lahat ng legal, moral. Pero ang katotohanan, hindi rin lahat ng moral, legal. Kayo ang maninimbang. Sana alam ninyo yan. Ano po? Ang mas malungkot na kwento ay, immoral ka na, illegal ka pa. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Buti nga, di ba ano? Muli po si Father Dave sa atin, di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday? Ingat po palagi. God bless.